Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan diyan ano. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre sa ating mga OFW diyan ano. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito po mga kababayan, wasak na naman po ang mga didilis dito sa naging pahayag po ni Senate President Chis Escudero sa issue na blankong cheque mga kababayan. Kasi makikita natin ngayon sa social media, yan ho ang laging nilalabas ng mga didiles mga kababayan. Kasi nga po, inilabas ho yan ng kanilang amo. Kaya parang nakakita sila ng pagkakataon na ito na naman ang ibabato sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit ho nakikita na nila na sagaa po, wala hong blankong cheque na pinirmahan doon ng ating Pangulo. Kasi yun naman talaga ang pinaka-importante, ang nasa GAA, mga kababayan, ang nasa DBM. Yun naman ang pinaka-importante doon. So yun dapat na lang ang titingnan ninyo. Yung nilagay nila na BICAM report na yan, mga kababayan, wala hong visa yan. Oh? Wala hong visa yan, mga kababayan. Kaya nga sa mga kababayan natin, puntahan nyo po ang doon sa may GAA, sa may DBM, makikita nyo po doon. Yun naman po talaga ang pinaka-importante doon, mga kababayan. Alam nyo ha, ito sa mga kababayan natin, sa mga didiles, kung talagang yan po ay matibay na ebidensya na pwedeng kasuhan ang administrasyon, di sana mga kababayan, dinala nila sa korte yan, mga kababayan. Hindi nila dinala sa korte kasi alam nila wala hong maniniwala dyan. Hindi magagamit po yan sa korte. Kasi nga mga kababayan, BICAM yan, hindi naman yung pinaka talaga na pinirmahan ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yan ho ay BICAM. Iba yung nasa GAA. Yun ang pinaka-importante. Yun sa GAA. Kasi yun ang pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So wala nang blanco ho dun. Ang lang dito, bakit ho ginagawa nila yan? Nilalabas nila yan. Para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Diba? Kasi kung yan ho ay matibay na ebidensya na magpapabagsak sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ginamit na ho nila yan. Kaso alam nila na hindi po yan. Wala silang mapapala dyan. Ngayon, para lang makauto sila ng taong bayan, para mauto na naman nila ang mga kapwa nila didiles, nilabas nila yan para makakuha sila ng simpatya. Pero yun, nauto nga nila ang kapwa nila didiles, lalo na mga supporters nila, di ba? Inilabas nila yan, paniwala naman ng mga didiles ngayon, mga kababayan. Di ba? Ito, pakinggan nyo to mga didiles, wasak kayo rito sa sinabi po ni Senate President Chis Escudero sa inilabaso ng dating presidente. Hindi natin alam ano ba talaga ang plano, ano ba talagang gustong gawin ng dating presidente. Alam nyo ilang presidente na hong nagdaan, pero ngayon lang ako nakakita na presidente na nangingialam pa sa administrasyon. Dahil ba vice president ang anak nyo? Ganun ba yun? Pwede na kayong mangialam sa administrasyon? Pwede nyo nang siraan ang administrasyon? Para ano? Ito guys, pakinggan nyo po ito, ang pahayag po ni Senate President Chis Escudero. Ito, sabi po ni Senate President, mga kababayan, Chis Escudero, walang blankong pahina, purong pamumulitika lamang ang isyo sa 2025 budget. Pamumulitika ang sinabi ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Ibig sabihin nito, mga kababayan, ginagamit lang ho nilang issue ito para sa politika. Totoo yan, mga kababayan. Ano ba ngayon ang nangyayari sa survey ng kanilang mga kandidato, di ba, mga kulilat? Kaya ngayon, ginagawa nilang issue ito, mga kababayan, dahil nalalapit na eleksyon. Nalalapit na ang eleksyon, mga kababayan, kaya gano'n na sila.
Kasi kung wala naman silang dahilan, mga kababayan, na alam naman nila na yan ho, ay talagang bycam lang yan mga kababayan, wala namang visa yan. Kung alam nila yan, kaso lang mga kababayan, lalagyan nila ng politika. Alam naman natin noon pa eh. Pamumulitika na talagang ginagawa ko ng mga didilis mga kababayan. Sa mga rally nila, di ba? Nakikita nyo? Pamumulitika na ho ang ginagawa nila ngayon mga kababayan. Pero nyo, malayo pa 2028. Nangangampanya na nga eh. For 2028 daw, VP Sara Duterte for President. Di ba malayo pa? Hoy, magtrabaho muna kayo. Patrabahuin nyo muna yung BP nyo. Patrabahuin nyo muna yung BP ninyo para makita ng taong bayan kung saan napupunta yung binabayad yan. Ito pa, sabi pa ni Chis Escudero, mga kritiko na 2025 national budget hinamon ni Senate President Chis Escudero na magsampa ng kaso sa korte. Ayan. Ayan na. Ayan na. Digong. Mga didiles. Dalhin nyo na ngayon sa korte yan. Kasi nananawagan ako si Chis Escudero sa inyo. Yan. Isampa nyo sa korte yan yung sinasabi ninyo. Yung mga kritiko dyan, no? Na nagre-reklamo sa national budget 2025. Ayan na. Hinahamon kayo ngayon ni Senate President Chis Escudero na isampa nyo sa kaso o sa korte yung sinasabi ninyo. Patunayan ninyo na tunay yung sinasabi ninyo. Ganyan dapat eh. Hindi nagngangawa kayo sa social media. Nagngangawa kayo sa social media para makakuha kayo ng simpatya sa tao. Yun naman talaga eh. Yan naman po punot dulo ng kanilang pagngangawa sa social media. Makakuha sila ng simpatya sa taong bayan para ang taong bayan, kung aanga-anga, kung mga kababayan natin na aanga-anga, na hindi alam, paniniwala lang kagad porke naging presidente, katulad ng mga utak bilis, mga kababayan, porke naging idol nila, naging presidente dati, paniwalang-paniwala sila. Hindi na nila aalamin yung totoo kasi, siyempre, sabihin nila, presidente dati yan eh. Kaya ano kung naging presidente? Walang maliho kung aalamin natin yung totoo. Biruin nyo, lahat na pinagsasabi niya yan tungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos, bumaliktad lahat. Lahat ng sinabi niya, walang katotohanan. Diba? May adik tayong presidente. Anong nangyari doon? Sabi niya, wala daw siyang sinabing adik na presidente. Pero mismo, may video na narinig mismo ng taong bayan yung sinabi niya. Doon pa lang niloloko na nila kayo. Diba? Doon pa lang makikita na natin na niloloko lang po kayo nila mga kababayan. Kayo naman, paniwalang paniwala. Isipin ninyo, kung ganun po ang sinasabi nila mga kababayan, isang tao, mataas na opisyal, paano na lang kaya tayong mga mamamayang Pilipino? Mga kababayan, paano na lang tayo? Biruin nyo, yung mataas nating opisyal, kung ganun-ganun lang, ganyan nila salitaan, ganun nila pagbantaan, paano na lang tayo mga Pilipino na normal na mumuhay dito sa bansa? Diba? Ayan na. Diba, ngaw kayo ng ngaw ng mga didiles. Ayan na, hinahamon na kayo ni Chis Escudero ngayon. Dalhin nyo na sa korte yan. Sampan nyo ng kaso. Yun ang pinakamagandang gawin kaysa magngaw kayo sa social media. Kasi alam nyo, kung matibay na ebidensya yan na magpapabagsak sa administrasyon, dinala nila yan. Sinampa na nila yan sa korte. Aso hindi. Alam nila na wala silang laban kung yan ang gagamitin nila. Pero yun, fake news lang sila, di ba? Alam na ng taong bayan eh. Nakita ng taong bayan na fake news po ang pinagkagagawa nila. Ngayon, hugas kamay na sila mga kababayan. Naghuhugas kamay na sila dahil nga mga kababayan, fake news po ang pinapalabas nila. Meron pa payag si Panilo, naghuhugas kamay na. Sabi ni Panilo dito mga kababayan. Eto, mayroong sinabi si Panilo dito eh. Eto. Eto na. Ayan, pinusto na isa sa mga kababayan natin. Eto na. Palusot nila dahil napahiya sila sa blank GAA Budget 2025. Sabi ni Panilo, nagbigay lang daw si Digong ng legal opinion. Legal opinion ba yon na nagsabi pa nga siyang
maaaring makulong daw si BBM dahil doon sa nangyari. Di ba? Legal opinion at nag-base sa sinabi ni 3rd Representative District, Davao City, Ungab. Pero yung vlog interview nila sa Davao, kita mo yung ginagawang mind condition sa mga Pilipino. Now, PBM at Secretary Executive Lucas Bersamin, dapat tingnan ninyo kung ano ang pwedeng maikaso sa paninirang pahayag na may mali sa GAA Budget 2025. Ano naman na DDS, kaya pa ba ipagtanggol Tatay Dix nyo? Si Panilo, hirap na. Paano kasi mga kababayan? Kitang-kita naman natin, talagang fake news po ang inilabas nila, mga kababayan. No? Kaya sa mga kababayan natin, iba pa rin talaga na tayo ho, inaalam natin yung totoo. Hindi porke sinabi ho ng dating presidente, ay maniniwala na ho tayo. Alamin natin yung totoo kasi alam natin, lamang ang may alam. 'Di ba? Mas maganda kasi tayo rin. Sa amin, sinasabi namin sa inyo to, mga kababayan, pero hindi namin sinasabing maniwala kayo. Ang sinasabi ko dito, alamin nyo yung totoo. Research nyo para alam nyo rin po. Puntahan nyo po yung website ng DBM. Makikita nyo po doon. Yun po, ang talagang basihan kasi nandun po lahat. Pwede nyo pong totalin kung magkano lahat. Kasi 6 trillion po yung budget para sa 2025. Para makita nyo po kung ilan po talaga yung total budget. Pwede nyo pong totalin yun, pero 4,000 mahigit yun, mga kababayan. Pwede nyo pong gawin yun. Kaya nga sa mga kababayan natin, huwag agad-agad maniniwala, hindi porke naging presidente lang, ipaniwalaan nyo na. Huwag ganon, mga kababayan. Ito pa, mga kababayan, may ano lang ako rito. Alam nyo ba, walang pigil si Digong kay BBM, wala kasi silang maipakitang proyekto ni Sara Duterte. Totoo naman kasi. Meron ba kayong nakikitang proyekto ni Sara Duterte? Kasi ho, sa mga vlogger ho ng mga didilis, wala ho akong nakikitang ibinablog ho ng mga didilis na proyekto ho ng Vice President. Diba? Ang nakikita ko lang ho sa mga vlog po ng mga didilis, paninira, at cut video sa ating Pangulo, pati pagkain ng ating Pangulo, nabantayan, pati yung pagsasalita ng ating Pangulo. Di ba? Yun ang lagi nakikita natin sa vlog nila eh. Wala tayong nakikita na binablog nila na nagagawa ko ng busy dito sa ating bansa. Meron ba kayo nakita, mga kababayan? Kasi ako wala eh. Wala akong nakita na ginagawa ng ating vice presidente. Hindi katulad po ni PBBM na may ginagawa ho ang ating Pangulo, maraming proyekto ang ating Pangulo, yun nga lang, yung mga didilisok, ayaw nilang paniwalaan. Pero tayo may binablog tayo, di ba? Pinapakita natin sa vlog natin yung mga proyektong nagagawa ng ating administrasyon. Pero hindi ho nila pinaniniwalaan yun, mga kababayan. Pero sila ano? Meron ba, mga kababayan? Update nyo nga ako dyan. Kasi wala akong nakikita eh. Di ba nga, mga kababayan, nag-DepEd secretary siya, di ba? Meron nga tayong nakayata doon, 100 plus. Kung 3 lang ata ang natapos na classroom. Ano ba yun? Diba? Kaya pa. May nabalitaan ba kayong proyekto ni Sarah? Wala. Di ba yan ang puso isa sa mga kababayan natin? Totoo naman, mga kababayan. Diba? Meron ba kayong nabalitaan? Ako wala eh. Wala talaga, mga kababayan. Ewan ko na lang sa mga didiles. Baka meron, di nila binablog kasi baka mamaya mapahiya lang sila kaya wala naman talaga. So yun po, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Thank you!